Dati, nung baby ang anak ko, nagbi-bedtime story kami. Lahat ng mga small books na yan na koleksyon para sa anak ko, binabasahan ko yung anak ko. Alam mo, ngayon, dito, oh my God! Sabi ng anak, gusto kong mag-bedtime story ka naman, mama. OMG. Kwento niya sa anak niya, alam mo kung ano? Yung mga namatay at nalunod sa dagat. Ayaw daw nilang ma-stress ang bata. The important is, yung bata daw ay kailangan hindi turuan ng hindi maganda. OMG! Bedtime story? Ikikwento mo yung mga nalunod sa dagat? For what? Para magka-phobia ang anak mo? Hay nako, kakaibang klase ng bedtime story ang kwento mo. Tapos ano, irereklamo, iaano mo, patalastas mo sa TV, sa radyo, kung saan ako nakikinig. Very funny. Yung taong kagaya ko, sinisira nyo na hindi marunong magbasa, hindi marunong makaintindi kahit English. Tagalog, mali-mali. Hello guys. Sorry guys. Kapag nag-bedtime story ka guys, story tale, pambata. Pambata, walang patayan. Nang yung utak ng anak mo hindi natuliling. Na, nang hindi yung pupunta doon sa sa dagat natatakot kasi ay may nalunod. Ay, Diyos ko mio. Ano ba 'yan? Magi-story ka na lang, hindi mo pa ayusin. Samantala ako noon, ay nako, about Rose. Nagkwento ako sa anak ko kung bakit ang Rose ay may tinik. Diyos ko, gagawa ka lang ng story, hindi mo pa magawa. Ikikwento mo, may nalunod, ilang milyon ang nalunod, namatay dahil sa katangahan o kagustuhan nyo. Hello? Light. Paano matututo ang anak mo ng maayos? Kung ano-ano ang tinuturo nyo, bedtime story. Paano makakatulog ang anak nyo ng mahimbing ay nandoon ang takot at kaba? Ambot sa bulbol nyo.